Sabi nga, huwag ka masurpresa, huwag ka magulat sa nararanasan mo ngayong problema. Amen? Meron kasi parang, ganito pala ang buhay Kristiyano. Huwag ka magulat. Ang talagang kaakibat ng pagsunod mo at paglilingkod mo sa Panginoon ay trials. Kaya sabi niya ganoon, do not be surprised. Tingnan po ninyo, as though something strange were happening to you. Para bang may kakaibang bagay na nangyayari. So sabi niya, do not be surprised. Anong dapat daw natin maging ugali? But rejoice that you participate in the sufferings of Christ. Okay? So that you may be overjoyed when His glory is revealed. Listen, nakita po ninyo? And yung word na joy. The person that has joy or overjoy ay isang tao na marunong matututo kang magpasalamat sa Panginoon because mayroon kang joy. In spite of your trials and troubles. Even if you feel like you're defeated at nag-iisa. Mga kapatid, dito ako magtatapos. Kung bakit kinakailangan ikaw ay magpasalamat sa Panginoon sa trials o sa gitna ng mga disappointments o bagay na sabihin natin setback ng buhay mo sa panahon na yon, dapat ka magpasalamat kasi troubles and trials are designed to make you strong and to build you up, to make you a kind of person God wants you to be. Amen. Kagaya ng isang ngipin ng palakol, ang isang ngipin po ng palakol, mga kapatid ko, ay kung ito ay sunumama lang na ganon, useless siya. Pero kung siya ay idadalang sa mainit na apoy, hanggang sa siya ay magkulay red, at siya ilalagay sa ibabaw ng anvil, at siya ay hahampalusin ng maso, at siya ay idadaan din doon sa magaspang na bato para pakinisin, hindi po ibig sabihin yan na ang ngipin ng palakol na yon ay pinarurusahan mo. Kaya mo lang dinaan siya sa apoy, sa palo ng maso, sa kaskas ng malalaking bato, upang siya ay lalong maging kagamit-gamit at lalo siyang maging maayos sa kanyang pagkakagamit. Ganon din po sa buhay natin dito, mga kapatid ko. Kinakailangan nung maidarang sa apoy ng trouble, ng hampas ng buhay na ito. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sinasabi mo, Lord, pinarurusahan mo na yata ako, ba't ganito nangyari? Ito yata yung kabayaran ng mga ginawa kong kasalanan sa inyo. No. Huwag mo isipin yun. Kaya pinadadaan ka ng Panginoon doon sapagkat kinakailangan mo idarang sa apoy. Kinakailangan mo mapalo ng maso. Kinakailangan mo maiporma sa gusto ng Diyos. At kinakailangan mo idaan ka doon sa magaspang na bato na yun upang ikaw ay tumalim. Hindi para ikay parusahan. Upang ikaw ay maging uri na isang tao na nais niyang maging sa buhay mo. Amen. Ito pong ilustrasyon na gusto ko maunawaan po ninyo. Dapat kayo maging mapagpasalamat sa gitna ng dinadanas mong sitwasyon. Si Matthew Henrys po. Ito po ang sabi niya. Babasahin ko po yung pagiging thankful ni Matthew Henrys. Siya po ay kilala pong scholar. Siya po ang gumawa ng isa sa pinaka-popular na commentary sa Biblia. Si Matthew Henrys. Kung meron kayong Matthew Henrys commentary, siya po yan. Ito po ang kanyang patotoo. Siya po ay nanakawan. At itong response na sa kanya, nanakawan po siya sa kanyang bahay. Sabi niya gano'n, it is striking things for a person to always be thankful. Sabi mo na, let me think first. Sabi niya gano'n. Nagsalita po si Matthew Henry. Let me be thankful first because I was never robbed before. Kaya ako nagpapasalamat ngayon kasi ngayon lang ako nakaranas ng manakawan. Hindi katulad ng ibang madalas na nanakawan. Second, sabi niya may second pa. Because although they took my purse, they did not took my life. Kaya tuwa ako eh. Sabi niya meron pa. Third, kaya nagpapasalamat. Third, because although they took my all, it was not much. Kinuha niya lahat ng laman ng bulsa ko, pero hindi yun sapat-sapat para maubos ang kayamanan ko. Meron pang isa. And fourth, eto matindi. I thank God because it was I who was robbed and not I who robbed. Amen, palakpakan mo natin si Lord dyan.
Nagpapasalamat ako, Lord, kasi ako yung ninakawan, hindi ako yung magnanakaw. Hindi ako yung nagnakaw. Tama. Amen. I mean, sa hirap ng buhay, kaya nakapagnakaw yun. Pero God, I thank you for giving me a good life. Ay hindi ko naisip magnakaw at pumasok at mag-akyat bahay. Dahil, Lord, you gave me a good life. Thank you, Lord. Ako ang ninakawan at hindi ako magnanakaw. Mga kapatid, always, the bottom line here is this. Always have a good word of thanksgiving to God. Tayo pong lahat ay tumayo.